Mutual Defense Treaty, mga tol, pwede nang ideklara, no? Kung tutuusin, pwede nang ideklara talaga dahil sa ginagawa ngayon ng China na mas agresibong aksyon at paggamit ng illegal force, no, dito sa Ayungin Shoal. At nitong nakaraan nga, mga tol, bukod sa binangga nila yung inflatable boat ng ating mga kasundaluhan ay kinaladkad pa nila at sumampa sila mismo doon sa ating bangka. At dahil nga dun sa nangyaring banggaan, mga tol, ay meron tayong isang sundalo na naputulan pa ng hinlalaki, mga tol. Malala, malala. So eto, panoorin natin tong News 5 Everywhere. No, i-explain dito ano ba ang Mutual Defense Treaty natin. Ito ba yung lalaban na magkasama automatic ang Amerika at Pilipinas dahil nga sa ginagawang to ng China? Ito ang ating panoorin, mga kapatid. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Panibagong kiskisa na naman sa paligid ng BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Pero hindi po gaya ng dati, mukhang mas malubhana ang nangyayari. Yeah. Medyo kulang sa detalye ang nilabas na pahayag ng AFP. Ang linaw lamang ay merong sundalong Pilipino na malubhang nasugatan sa konfrontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard sa resupply mission noong Lunes. Pero ito, a Philippine Navy personnel sustained severe injury. Severe talaga, naputulan ng daliri after the Chinese Coast Guard's intentional talaga na mabilis na pagbangga, no, during RORE mission doon sa BRP Sierra Madre, mga tol. 8 sundalo ang nasugatan daw at ang isa nga yung malubha, mga tol, naputulan siya ng hinlalaki. So sa pagkakataong yan, mga tol, ay pwede nga daw naman talagang ma-deklara na o kaya ma-invoke na yung Mutual Defense Treaty Kasi parang pag-atake na yun Pero sige, tuloy natin to. Pero sa lokal na pahayagan na Palawan News, lumabas po ang mga detalye. Una, hindi lamang binangga ang mga resupply boats ng Philippine Navy. Sa lakas ng pagbangga, naputol ang daliri ng isa sa mga miyembro ng NAVSOG o yung Naval Special Operations Group, ang ating katumbas ng US Navy SEALs. Pero iginigiit ng China na tayo daw ang bumangga, mga tol. Ano yung barko natin na binangga? Ang tawag po rito ay ang RIBS o Rigid Hulled Inflatable Boats, gaya po nitong nasa larawan. Madalas gamit yan ng ating mga Special Operations Forces. Pero eto pa po, matapos banggain ng Navy boat, sumampa dito ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard, in-overpower ang Navy crew at kinumpiska ang mga barel ng Philippine Navy. Okay, so may nagko-comment. Bakit daw hinayaang sumampa yung mga Coast Guard at hindi lumaban ang ating AFP? Kung tutuusin, talagang pwede na nilang labanan yun dahil nga sumampa na sila Parang mga pirata na yung mga yun. Sumampa na sila dun sa ating inflatable boat Pero sabi kasi rito sa report, in-overpower. Kumbaga naunahan sila, mga tol. Kung halimbawa 5 kayo doon sa bangka, may nakatutok na sa inyo, di ba? Hindi na kayo makakapalag, taas kamay na lang kayo, di ba? Wala na kayong palag doon, taas kamay na lang talaga kayo. Ayon sa Palawan News, 8 barel ng Philippine Navy ang kinumpiska ng China Coast Guard. Ito pa po, binutas daw ng Chinese Coast Guard itong mga ribs na mga inflatable boats para hindi na magamit. Hindi po malinaw kung ilang ribs ang sinampahan at binutas. Matindi nun, mga tol, binutas nila yan kahit may sakay na mga sundalo. At isa sa mga barko raw ng Philippine Navy, hinatak papalayo ng China Coast Guard ayon po sa Palawan News. Pero hindi po gaya ng dati na simpleng bombaan lamang ng tubig ay meron ng video agad. Bakit walang nilabas na video ngayon? Dahil minabuti daw ng Philippine Navy na gawin ang resupply na hindi kasama ang Philippine Coast Guard at mas tikom ang bibig ng Navy sa mga nangyari. Ayun lang. At bakit naman tahimik ang Malacanang sa mga mas marahas na pangyayari? Maring ito'y dahil may implikasyon ito sa ating Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika. Sa matagal po na panahon, binabandera natin ang 1951 Mutual Defense Treaty at umaasa na tutulong ang Amerika kung tayo po ay mapalaban. Sa Article 4 ng MDT, sinasabing ang anumang armed attack sa US o Pilipinas ay kailangang aksyonan ng parehong panig in accordance with their constitutional processes. Okay. Ibig bang sabihin niya na automatic na gera na agad kasama ang US kung sakaling may armadong atake sa mga barko ng Pilipinas? Hindi po. Yan po ay isang common misconception. Ibig lamang pong sabihin, sabay itong aaksyonan ng US at Pilipinas para maresolba
base sa ating mga sariling proseso. Mhm. Kung sa paanong paraan, yan po ay dapat pang pag-usapan. Kaya marahil nag-iingat pa ang Malacanang kung ano ang kanilang bibitawang salita. Pangalawang tanong, ito bang pagbangga ng China sa ating Navy boat, pagsampa, pag-overpower at pati pagkumpiska ng baril ay pasok sa tinatawag na armed attack sa MDT? Sa matagal po na panahon, yan po ay medyo malabo. Pero sa nakalipas na mga buwan, binibigyang klaro na rin yan ng US. Halimbawa po sa isang legal briefing paper na nilabas ng US Indo-Pacific Command noong nakaraang taon. Yan. Ang illegal use of force ay matuturing na raw na armed attack na. O yun naman pala eh. Illegal use of force. Etong ginawa ng China, mga tol, illegal use of force to. Diba? So matatawag na talagang armed attack pala to. Includes non-kinetic attacks that result in death, injury, injury, damage or destruction of persons or subject. Mga tol, ano nangyari doon sa isang sundalo natin? Naputulan ng daliri, di ba? Ang illegal use of force ay matuturing na raw na armed attack na sa MDT. At kasama raw sa definition na yan ang mga tinatawag na non-kinetic attacks na nagresulta sa death, injury, or damage. Ang ibig lamang pong sabihin ng non-kinetic attacks ay ang pag-atake na hindi po gumagamit ng mga armas. So pwede na rin pala yung yung water cannon. Kasi yung non-kinetic attack, pag-atake na di gumagamit ng armas, pero kapag ka nagkaroon ng injury, damage, or destruction of persons or objects, ibig sabihin yung pagkasira pala ng mga barko natin, mga tol, ano na yun eh? Armed attack na rin pala yun eh. Kasi non-kinetic attacks that result in death, injury, damage, or destruction of person or objects. Di ba yung mga barko natin nagkakaroon ng damage? Di ba? Nagkakaroon ng pagkasira, di ba? Nababasag yung salamin, nayuyupi yung mga railing, di ba? Yung metal railing. Tas eto yung injury ngayon doon sa isang sundalo natin, mga tol. So matatawag na rin pala siyang armed attack, di ba? Kaya sa pananaw ni Professor Renato de Castro ng De La Salle University, maaari nang ma-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa huling kiskisan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. Ang mismong pag-board ng Chinese Coast Guard ng ating Navy vessel ay malaking bagay na po. Dahil ayon kay De Castro, ang mga naval ships ay merong tinatawag na sovereign immunity versus boarding. Yun naman pala no? Kung sakasakali lang, mga tol, yung mga sundalo natin, pwede na pala nilang paputukan yung mga yun eh. Diba? Kasi nag-board na sila dun sa natin, mga barko natin, mga bangka natin, inflatable rigid natin eh. Ito, Navy vessels have sovereign immunity versus boarding. Pero yun nga, huwag raw aasahan na otomatikong papasok ang US para tayo'y depensahan. Kung sakali man, mahabang proseso po ito ng mga meeting ng Mutual Defense Board para alamin kung ano ang susunod at ang tamang hakbang. So maikipaglaban muna tayo ng sarilihan muna, mga tol. Hindi naman kasi otomatikong response ang pagsugod sa gera gaya ng pinangangambahan ng marami. Isa pa, parehong bansa ay may kanya-kanyang proseso po dito. Kung sakali halimbawa, ang US Congress lamang ang merong kapangyarihan na mag-declaration of war. Gayunpaman, huling ginawa ito ng US Congress noong December 1941 matapos bombahin ang Pearl Harbor. Mula po noon, nagsarili ang mga US presidents gamit ang War Powers Act at kusang pumapasok sa mga gera sa Korea, Vietnam, Grenada, Afghanistan at sa Iraq. Ayun naman pala. Yun naman pala. Di ba? Pwede talaga nilang pasukin, mga tol. Kung tutuusin, no? Alam nyo, itong Amerika, mga tol, nanggigigil na rin yan. Naghahanap na lang ng pagkakataon yan eh. Yung US, naghahanap na lang sila ng tamang rason at saka tamang pagkakataon para talagang bakbakan na rin nila tong China. Sa tingin ko lang, mga tol, sa tingin ko lang. Kasi eto, kapag etong China, mga tol, nagsasagawa ng drill, nagsasagawa sila ng military drill sa Taiwan Strait, andiyan dyan agad yung mga barko ng Amerika, mga tol eh. So dito sa pagkakataong to, mga tol, yung sinasabi, halimbawa tulad ng sinasabi ni Ed Linggau, yun yung proseso, yung medyo mahaba-haba. Pero sa puntong to, mga tol, mukhang nag-iintay lang din ang pagkakataong itong US. At kapag ito talaga sumiklab, gera talaga yan, mga tol. Sabi nga ni Professor, pwede na daw talaga ma-invoke yung Mutual Defense Treaty dahil dito sa nangyaring to eh. Dahil ipinaliwanag na nga kung ano yung definition ng armed attack. So matagal na pala tayo, mga tol, yung non-kinetic, 'di ba, na pag-atake na pwede magdulot ng
damage, 'di ba, sa objects o kaya sa person, injury, 'di ba? So puwedeng-puwede na pala kung tutuusin. Pero eto mga kapatid, ano pa 'no, pinag-aaralan pa siguro ng ating gobyerno ng Malacanang kung ano yung pahayag na ilalabas nila bago sila magsalita kasi kailangan talaga maging maingat dito, hindi basta-basta. Though etong China mga tol, wala na silang ingat, talagang nakikita na natin unti-unti binabalya na tayo kumbaga sa basketball. Pasimpleng siko na sila mga tol. Pasimpleng sa ere sumisiko sila para halimbawa ikaw mabagok ka, bahala ka sa buhay mo. Gano'n ang ginagawa nila at marami na nga nai-injured dito sa ating mga kasundaluhan mga tol. Hindi hindi isang beses, dalawang beses, pangatlong beses na 'yan o baka marami pang pagkakataon na hindi lang natin nababalitaan pa mga tol 'no. Pero ikaw bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa ating napanood dito sa balitang 'to? Puwede kang magbigay ng komento sa ibaba mga tol para mabasa rin natin, mai-share mo rin sa iyong mga kapwa, Pilipino rin 'no. Hanggang sa muli, ako nga pala si Showball D. Peace out.